In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alehem. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata, ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Katoliko ngayong Biyernes sa ika-11 linggo sa karaniwang panahon at paggunita kay San Romualdo Abad. Sa Ebanghelyo ngayon, malinaw ang paalaala ni Jesus. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kundi ng kayamanan sa langit. Marami sa atin ang abalang-abala sa pag-iipon ng pera, ari-arian, gadgets, at iba pang bagay na pansamantala lamang. Ngunit, tinatanong tayo ni Kristo, nasaan ba talaga ang puso mo? Sabi nga ni Jesus, kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kung ang puso natin ay nakatuon lamang sa material na bagay, unti-unti nating nakakalimutan ang Diyos. Ngunit, kung ang ating kayamanan ay ang pananampalataya, pag-ibig, panalangin, pagsisimba, pagkakawang gawa, at pagsunod sa Diyos, ang ating puso ay mananatiling nakasentro kay Kristo. Sa unang pagbasa, makikita natin kung paano muling pinagtibay ni Huwayda ang tipan ng bayan sa Diyos bilang tanda ng kanilang pagbabalik loob. Giniba nila ang templo ni Baal at winasak ang mga Diyos-Diyosan. Hindi man tayo sumasamba kay Baal ngayon. May mga modern idols tayong kailangan gibain sa ating buhay. Mga modernong Baal sa panahon natin. Kapag mas kabisado pa natin ang password ng Facebook kaysa sa mga dasal natin, kapag hindi nakatulog dahil walang internet, pero hindi naman hinahanap ang rosaryo. Kapag nauuna
ang online shopping kaysa sa Sunday Mass. Kapag may excited sa sale kaysa sa pagtanggap ng banal na komunyon. Kapag mas maraming oras sa cellphone kaysa sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kapag ang likes at followers ang sukatan ng halaga ng sarili kaysa pagiging anak ng Diyos. Nakakatawa man. Pero minsan, ito ang mga bagay na unti-unting kumukuha ng lugar ng Diyos sa ating puso. Ano ang tamang gawin bilang mga Romano Katoliko? Manatiling tapat sa banal na misa tuwing linggo at kung maaari ay araw-araw. Maglaan ng oras sa panalangin kahit ilang minuto bawat araw. Madalas na tumanggap ng sakramento ng kumpisal at banal na komunyon. Magbasa at magnilay sa salita ng Diyos. Magpakita ng kabutihan, pagpapatawad at pagmamahal sa kapwa. Iwasan ang kasalanan at mga bagay na humihila sa atin palayo sa Diyos. Magtiwala kay Kristo. Sa gitna ng pagsubok, sakit at problema, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laman ng bangko, kundi sa ilalim ng ating relasyon sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lumalapit po kami sa iyo na may buong pagtitiwala. Salamat po sa iyong salita na patuloy na nagbibigay liwanag sa aming buhay. Linisin mo ang aming puso upang ikaw lamang ang maging aming tunay na kayamanan. Ipinapanalangin namin ang kagalingan ng may mga karamdaman sa pisikal, emosyonal, mental at espiritual na kalagayan. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Lalo na po ang aming pinagdarasal na sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Josepina, Elvera, Cecilio, Reggie, Mary Ann, at ang buong aming pamilya, pati na rin ang lahat ng nakababasa, nakikinig at nanunood ng pagninilay na ito na may anumang karamdaman. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga pari, seminarista, relihiyuso at relihiyusa. Patuloy mong gabayan ang aming mahal na Santo Papa, Pope Leo XIV, ang lahat ng obispo, ang aming kura paruko, diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang buong simbahan. Basbasan mo rin ang pamahalaan ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang Senado, ang Kongreso, upang manaig ang katotohanan, katarungan at kabutihang panlahat. Ipinagkakatiwala rin namin sa iyong walang hanggang awa ang mga yumao na sina Pope Francis, Janet, Hiram, Padre Cesar, Ami, at lahat ng aming mga mahal sa buhay na pumanaw na. Naway pagkalooban mo sila ng walang hanggang kapahingaan sa pamamagitan makapangyarihan, pamamagitan ng mahal na Birheng Maria.
Iligtas mo kami sa lahat ng panganib, sakuna, unos, kalamidad, digmaan, karamdaman at sa lahat ng masama. Patatagin mo ang aming pananampalataya upang manatili kaming tapat sa pag-ibig ni Kristo hanggang wakas. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!